Kaugnay pa rin ang pista ng itim na Nazareno. Kasama natin dito sa studio ang pop culture at history professor mula sa University of the Philippines, Diliman, si Professor Jimuel Naval. Magandang umaga po, Professor Naval. Magandang umaga, Howie. Nung isang araw, tinanong ako ng isang dayuhan kung sa ibang bansang katoliko may ganitong pangyayari din, may mga ganitong religious fervor. Ang sinagot ko sa kanya no, this is a uniquely Filipino phenomenon, uniquely Filipino event. So, itong procession ng Nazareno, this religious emotion that we're witnessing, no, this, itong devotion, how much of this is Catholic, how much of this is uniquely Filipino? Actually, ito'y Filipinong-Filipino. Ito yung Filipino version ng Katolisismo. Wala nito sa ibang bansa kung saan talagang dumadagsa yung mga tao at nagpapakahirap. Parang talagang sinusunod nila yung pasyon ni Jesucristo, nagpapakahirap sila. No? At kasama dyan yung pagpapasalamat, dahil gumaling, nagkaroon ng milagro sa kanilang buhay. So, hindi ito tinuro sa atin ng mga Kastilang praile? Hindi. Bago pa, meron na tayong mga ritual na kagahawig nito. Meron tayong animistic culture before. Biglang agricultural na bansa, gusto nating umulan, nagsasayaw tayo, at ito ay kasamang in-integrate natin nung dumating yung paniniwalang Katolisismo or Kristiyanismo. So bago pa dumating yung mga Espanyol, may ganito na tayong fervor at emotion tungkol sa mga pananampalataya. At masyado tayong expressive para dyan, emotional, and then konkreto gusto natin hinihipo, hinahawakan, hinihingahan. No? Parang gano'n. At ito yung kakaiba. Wala nito sa Vatican o wala nito sa ibang bansa. Hindi rin ito tinuturo ng mga pare. Hindi rin at wala rin yan sa Biblia kung titingnan natin. So sinabi nyo, animist culture, ano po ito? Yung animist culture, bago pa dumating ang mga Espanyol, meron na tayong mga sinasambang mga bagay-bagay. At ito'y kalimitang nasa altar, no, alta, nasa itaas, hinihipo, inilalagay sa bulsa. Meron pang ibang sinasama sa pagtulog, no? At, so itong mga agimat, anting-anting, kasama na yan sa ating kultura bago pa dumating ang Katolisismo. Yes, at nang dumating ang Katolisismo, in-apply natin. So folk Catholicism ang tawag dito. No? So in-integrate natin yung katutubo at yung kalulaning konsepto ng paniniwala. No? At nagsama sila at ito ang resulta. No? So dumagsa. No? Dahil tumutugon, kumbaga, pagbabayad ng utang na loob, binigyan ng kagalingan, no, ng milagro. At eto, panata ko sa buhay, buong taon, for life, mamamanata ako. So, nandun pa rin yung saloobin, yung katutubong tradisyon natin ng pagbabahagi, no, pagbayad sa utang na loob. So, bali yung sinasabi nyo, itong pagsamba o itong paghihipo sa mga Catholic icon ay ano lang, pinalitan lang yung mga dating icon o dating mga estatwa o mga objects tulad ng, halimbawa sa Cordillera, meron tayong mga bulol o rice god na kasama yun sa animist culture nila. So instead of that, we've got these Catholic statues. Nakakita tayo ng konkretong imahen So parang mas totoo ito. No? Mas realistiko at natutupad ang ating, at of course, natutupad naman talaga yung kanilang mga kahilingan. Kaya sumusunod sila at pinapagaling sila. Meron ba itong political significance? Kasi nung nanalo yung RH bill, naging batas sa Kongreso, may nagsabi na, ayan, humihina na yung simbahan, yung impluensya ng simbahan sa ating lipunan. Pwede bang sabihin ng mga ibang pare o ng simbahan o obispo na, ayan, milyon-milyon yung dumadagsa para sa prosesyon na to. Ibig sabihin na malakas pa ang simbahan. Wala. Dahil may RH o wala, yan ang mga tao. Yan ang kanilang gawi. No? So wala itong relasyon. Bagamat may mga deboto na nakasuot ng political shirt, yun lang siguro ang pinakamalapit doon. Pero the rest, wala itong relasyon sa RH. Yun yung mga tao doon, baka hindi nila nabalitaan kung ano yung RH. Yung ilan dyan. So wala itong connection sa impluensya ng simbahan? Sa aking palagay, wala. No? Yun talaga ay sa kanilang paniniwala, pananalig. No? So, kasi hindi lang naman yung pagsunod sa andas yung kanilang ginagawa. Marami yan, 11 piano, pahalik, padasal, pagyayapak, panobena, pamisa, so pahipo, ang dami-dami niya na ginagawa ng mga deboto para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. So walang relasyon yan. Yan ay may kaugnayan sa kanilang paniniwala, pananampalataya. Pero ang magandang banggitin dyan, dahil January 9 yan, simula ng taon, parang recharging. No? So, bagong taon. Bagong taon. Naglilinis sila ng kasalanan. No? At pagdating, after January 9, balik na naman sa dating gawi. So, ganun. Filipino yan eh. Sabi nga ni Father Bolato, seasonal Christianity tayo eh. Pero okay na yon kesa wala.
No, parang ganon yung nangyayari. At of course, nagiging tradition naman natin to. At nakaka-impluwensya pa sa mga anak na ililipat sa mga henerasyon, iba't ibang henerasyon. At okay na yon at least. Okay, very enlightening. Maraming salamat po, UP Diliman Professor Jimwell Naval.